Thank you, District Lina, Speaker Martin Romualdez. Tugaw tayo. DS, nandito po, kasama po natin, marami po tayong kasama ng mga cabinet secretary na lagi kong sinasama sa mga delegation dahil po ang ginawa po natin sa pamahalaan ngayon ay pagka may programa kagaya ng ating gagawin ngayong araw ay hindi lamang isang departamento ang namamahala at lahat ng departamento na maaaring tumulong ay pinagsasama-sama namin para naman magtutulungan lahat ng iba't ibang kalihim ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nang sa ganun, ito po yung tinatawag namin na whole of government approach. Ibig sabihin, kapag meron tayong hinaharap na problema, hindi lamang i-assign sa isang tao, yung buong gobyerno ay titignan kung ano ba ang kailangan gawin. Kaya po, kasama po natin ang ating mga ibang cabinet secretary. Nandito po ang Secretary Kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Nandito po, kasama po natin ang Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Ang First District Congressman ng Lalawigan ng Isabela, Deputy House Speaker Tony Pet Albano. Siguro hindi ko na kailangan ipakilala ito. Pagpasok namin, akala ko akong binabati ng mga babae. Yung pala, iba yung hinihiyawan nila. Ang aking anak po, First District ng Ilocos Norte, deputado ng First District. At ang ating kaibigan, ang ama ng probinsya ng Isabela, Governor Rodito Albano. Batanes Provincial Governor, Governor Marilu Cayco. Cagayan, ang governor naman po ng lalawigan ng Cagayan, Governor Manny Mamba. Galing naman po ang San Nueva Vizcaya, ang ating gobernador, San Nueva Vizcaya, Governor Jose Gambito. At galing po sa Quirino, dahil po kasama sila dito sa programang aming ginagawa, lahat ng iba't ibang probinsya, andito rin po si Governor Dax Cua ng Quirino Province. At ang bumati sa atin ng Ilagan City Mayor, Mayor Jose Marie Diaz. Lahat po ng aking kasamahan, pong mayores, bukales, barangay chairman, amin kailyak na ayatek nga kailyak na imbag nga aldaw yung amin. Ako'y nagagalak na makiisa sa ating mga kababayan sa Isabela upang maghandog ng tulong mula sa pamahalaan at mailapit ang aming serbisyo lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, ang mga mangingisda at sa kanilang mga pamilya. Hindi man lingid sa kalaman at ng nakakarami, malaki ang ginagampanan ng aking ama si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagpapayabong ng iba't ibang industriya sa inyong probinsya sa buong Cagayan Valley. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, na itatag ang Magat Dam upang lalo pang mapalakas ang industriya ng agrikultura dito sa region ng Region 2. Wala pong duda, lubos na mahal ng aking ama ang mga taga Isabela at kayo ang kuminsan nauuna pa sa Ilocos Norte. Naman ako rin po naman yung pagmamahal na yan. Kaya naman, sinikap ko na talagang sumadya dito na iparamdam sa inyo ang aking personal, ang aking pagkalingas at suporta. Asahan ninyong ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulang pangako, lalo na sa pagpapalago ng ating agrikultura at ekonomiya. Sa katunayan, nakipagtulungan kami agad sa mga opisyal ng inyong lalawigan
upang matugunan ang hamon ng ating kinakaharap sa seguridad sa tubig. Inilunsad namin noong nakaraang taon ang kadiwa ng Pangulo na naglapit sa ating mga magsasaka sa mga mamimili. Ang ibig po sabihin po ay dahil ang nakikita natin, marami pong problema ang ating mga nagsasaka ay bago pa ma-process ang kanilang produkto at maipadala kung saan man ang merkado, ay nawala na, paliit na ng paliit yung kita. Kaya ang ginagawa po natin, marami po tayong ginagawa, bibigyan po natin ng mga makinarya, mga traktor, mga processing, mga rice mill, at saka corn mill, at saka pinapaganda natin ang ating patubig. Kaya nang sa ganun, yung processing, may iwan ang dapat kikitain ng ibang rice mill, ay may iwan na sa mga magsasaka para naman mas maganda naman ang kanilang magiging hanap buhay. Pinasinayan natin ang bagong Pilipinas Servicio Fair na nagpapatupad ng mga programa at nagbibigay ng financial assistance para sa mga tiga-Isabela. Makakaasa ang ating mga magsasaka na patuloy pa rin na makikinabang sila sa Rice Competitive Enhancement Fund sa kabila ng planong pagbaba sa taripa sa bigas. Ito ang mga naging hakbang ng pamahalaan upang mapalawig ang inyong kakayahan at kabuhayan, mapalakas ang ating ekonomiya at maisulong ang mas masaganang buhay para sa bawat mamamayan ng Isabela. At kasama rin doon ay makakatiyak tayo na meron sapat na food supply ang ating mga kababayan. Bagamat patuloy ang ating pagsisikap patungo sa bagong Pilipinas, batid ko na pagsubok na hinaharap ng Isabela. Noong nakaraang buwan ng Abril, naideklara ng 37 bayan sa inyong probinsya na isinailalim sa state of calamity dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino. Halos 48,000 na pamilya ay naapektuhan sa buong Cagayan Valley. Mahigit 2 bilyong piso na ang nalugi sa sektor ng agrikultura, samantalang tinatayang 43,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan dito. Laking pasasalamat ko sa DA, Department of Agriculture, at Department of National Defense, Philippine Air Force, dahil ginagabayan nila kayo simula po ng Pebrero, kahit hindi na maideklara ang state of calamity sa inyong mga bayan, sa pamamagitan ng cloud seeding operation na naitupad sa Southern Cagayan at sa Northern Isabela. Sa araw naman na ito, maghahandog kami ng karagdagang tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda, at sa kanilang mga pamilya na kasama natin dito ngayon. Nilalayo naming maibsan ang hirap ng inyong nararanasan dahil sa El Nino, nang sa gayon ay makabangon at muli makabalik ang kasaganahan ng inyong kabuhayan. Kung susumahin, aabot sa mahigit 176 na milyong piso ang hinanda ng DSWD bilang standby fund at stockpile para sa Region 2. Sa ilalim naman ng DSWD, ayuda sa Kapos na Kita programa, magkakaloob kami ng financial assistance na 10,000 piso sa 5,000 benepisyaryo dito sa Isabela. Mabibigyan din natin ng bawat isa na nandito ngayon ng 5 kilong bigas, at ito naman ay dala ng ating House Speaker, Speaker Martin Romualdez. Sa gabay naman ng Philippine Center for Post-Harvest Development at Mechanization, o yung PhilMec, mabibigyan ng mga magsasaka sa Cagayan Valley ng kagamitan na pansakahan at iba pang makinarya tulad ng mga traktor, mga disc plow, levee makers, transplanter, reaper, harvester, thresher, dryer, rice mill, upang lalo pang mapadali, mapagaan at mapabilis ang inyong trabaho. Hindi dito nagtatapos ang aming tulong dahil mag-aabot pa ng karagdagang assistance ang regional line agencies sa mga mamamayan ng Cagayan Valley. Kasama sa nasabing ahensya ng DA, nandyan din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BIFAR,
Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Authority, yung DOLE po at saka yung TESDA. Bilang pauna, naghanda ang DA ng 315 unit ng pump and engine set para sa ating mga magsasaka. Samantalang nakalikom naman ang BIFAR ang halos 20 set na non-motorized na bangka at 18 unit ng fishing gear para sa ating mga mangingisda. Nakikiisa din ang DOLE na mamahagi ng halos 6 na milyong pisong halaga na tulong para sa mahigit 300 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program o yung TUPAD. Magpapamigay din ng 25 toolkit ang TESDA para sa mga napiling benepisyaryo sa ilalim ng RCEF. Mamamahagi din tayo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na aabot ng 171 milyong piso upang bigyan ng tigsa 10,000 ang bawat DA at DSWD validated beneficiary dito sa Cagayan Valley. Ito po ay bukod pa sa yung binibigay natin na assistance na IX, na TUPAD, ito pa yung dala po ng speaker ng bigas. Ito po naman ay galing sa aking tanggapan. Dahil po tinitingnan po namin ang mga binibigay na tulong ng iba't ibang departamento, tinignan naman namin sa Office of the President, naganap kami ng pondo para dahil sabi ko, dagdagan natin ang tulong na ibibigay natin. So nakahanap kami ng pondo at ito ang aming ibibigay sa ating mga butihing mga gobernador para naman meron silang magamit para tulungan kayo at yung mga naghihirap dahil dito sa El Nino. Sa puntong ito, ikanalulugod kong batiin at kilalanin ang mga masisipag na haligi ng ating agrikultura. Mula sa ating mga magsasaka na pilit na ipinasusulong ang kanilang ani bawat araw hanggang sa ating mga mangingisda na nagsusumikap anuman o saan man sila dalhin ng alon. Makakaasa kayo na patuloy na magtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at lalong-lalo ng local government unit. Dahil po, lahat po ito, hindi po namin magagawa kung hindi maganda ang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government units. Dahil po, kahit na meron kaming nakahanda na tulong na ibibigay, mahirap para sa national government, ipaabot sa lahat ng mga nangangailangan. Diyan po, at yung local government units din, ang ating mga gobernador, pati yung mga congressman, ay sila naman ay sila ang nagsasabi sa atin, dito maraming tinamaan, dito ang kailangan ganito. Kaya sa pagtulungan na yan, nabubuo natin ang ganitong klaseng programa. Patuloy ang aming paghatid na nag-uumapaw na suporta, na tulong para madoble ang inyong ani at bumaba ang presyo ng mga bilihin. Isa na sa mga inisyatibong ito ay ang Philippine Rural Development Project at National Rice Program. Bukas din ang pinto ng DA at iba pang mga sangay ng pamahalaan sa inyong mga tanong, problema at iba pang pangangailangan sa pagsasaka. Makakaasa kayong hindi ito ang huli nating pagkikita dahil marami pang nakaabang ng mga programa at proyekto para sa inyong lahat. Sa susunod na mga buwan at taon, pagtutuunan namin ng pansin ang mga paraan kung paano mapalaki ang kita ng ating mga magsasaka at mapaganda ang ating produksyon ng ating mga produktong pagkain. Magtatatag tayo ng bago at makabagong irrigation facilities at isasaayos ang ating mga infrastrukturang nangangailangan ng renovation at makabagong mekanismo. Aayusin din natin ang ating mga agricultural logistics at supply chain. Daragdagan ang ating mga farm-to-market roads at magtatayo rin tayo ng post-harvest facilities upang mas maging maayos at mabilis ang paghatid ng ating produkto sa merkado. Pagtitibayin din namin ang mga paraan upang mas mapataba ang ating mga lupa, maging mas dekalidad ang ating mga ani,
at mas matalino ang paggamit ng ating yamang tubig. Ipapatupad din natin ang mas makabagong pamamaraan sa agrikultura sa pamamagitan ng itinatawag na science-based at climate resilient farming technologies at pagbibigay ng karagdagang training nang sa ganun ay lumawak pa ang kaalaman at abilidad ng ating mga magsasaka. Marami po tayo, ang mga dalubhasa, mga nagre-research, ating mga scientists, ay pinag-aaralan nila dahil ganito, nagtutuyot. Na susunod na yan, darating na ang tag-ulan. Ang sabi nila, La Nina daw, sobra naman yung tubig. Kaya ay kailangan din natin, meron tayo mga bagong klase na variety, hindi lang bigas, kung hindi pati sa gulay, pati sa mais, itong lahat ay para hindi naman nasisira kapag naging tuyo o pagka nabaha. Kaya ito ay pinag-aaralan na mabuti. At kapag na-develop na itong mga ito, ay dadalhin namin sa inyo upang maging mas maganda ang ani ng ating magsasaka. Naniniwala ako na sa patuloy nating pagkakaisa, pagtutulungan at pagtsatsaga, makagagawa tayo ng mas agresibo, matatag at makataong bagong Pilipinas. Agyabanak, kakailyan, Diyos tiyagnina kada kayo amin. Mabuhay ang Isabela, mabuhay ang Cagayan Valley, mabuhay ang ating mga magsasaka.